Salamat sa magagandang alaala, Tita Edna. Mamimiss ka namin. I miss you. Hello, good evening po sa pamilya ni Ate Edna. Ako po si Bam. Ito po si Eri ng aking asawa. Kami po ay nakikiramay sa buong pamilya ni Ate Edna, sa kanyang family na naiwan niya. Na-meet po namin si Ate Edna sa Bible study with Pastor Abel. Naalala ko nung birthday ni Kayla noong 2022, nag-offer siyang magdala ng leche flan para dun sa party. Iba talaga rin ang sarap ng leche flan ni Ate Edna, and for sure mamimiss din namin to sa kanya sa mga iba pa naming mga kainan, ibang handaan. Pag nakakausap ko si Ate Edna, naalala ko yung aking lola sa Pilipinas, yung mga payo niya, like yung mga simpleng conversations lang with her. Andun kasi yung pagkikare niya talaga sa'yo. Ayun po. Ako, ang naalala ko kay Ate Edna kasi madalas namin siyang naisasabay pa uwi pag nagba-Bible study kami. Kasi usually nga galing sa bandang Blacktown area, may dadaan namin siya kasi kami sa Epping naman kami. Tapos si Ate Edna nga sa Westmead. So, during those car rides, marami siyang kukwento sa amin, marami siyang naipapayo sa amin, and lagi niyang sinasabi sa amin na alagaan namin yung mga bata, huwag namin pababayaan. So, yung mga ganong payo, nagiging napakalaking tulong nun sa amin. And nito ngang huli, nung mga medyo mahina na si Ate Edna, may sakit siya madalas, pag nakikita ko siya, sinasabi niya sa akin na parang baka ito na yung huling pagkikita namin. Pero sinasabi ko sa kanya na hindi pa, papalakasin ka pa ni Lord. And true enough, maraming beses pa kaming nagkita at marami pang times na pinapalakas ni Lord si Ate Edna. Although ito ngang huli ay hindi natin inaasahan, pero kinuha na siya na ni Lord. Pero para po sa family, ay gusto lang pong iparating sa inyo na napakalaking inspiration ni Ate Edna sa amin. At isa siyang halimbawa nung totoong faith natin kay Lord, dahil nakita namin sa kanya yung kanyang faith. At kahit may sakit na siya, ma-attend pa rin siya ng Bible study. And isa sa mga huling payo niya sa amin, huwag kaming tumigil sa pag-attend, pag-aaral ng Bible study kahit na kahit siya nga may sakit na at medyo may edad na, pero ma-attend pa siya. So yun lang po, nakikiramay po ulit kami sa inyong lahat. On behalf of Herrera family, kami po ay nakikiramay sa inyong pamilya sa paglisan po at pagkawala ni Ate Edna. Prayers po namin ay peace and comfort sa bawat isa po sa inyo. Acceptance din po sa pagkawala ni Ate Edna. Nalulungkot po kami kasi kahit paano po nakasama po namin din ang matagal si Ate Edna. Naging bahagi po siya ng pamilya namin, naging kaibigan, nanay din po para sa akin, kila ate, sa aming magkakapatid. Nakakasama po namin siya sa mga okasyon, sa mga pasyalan, kaya mamimiss po namin siya. Muli po, kami po ay nakikiramay sa inyo. Malungkot man po kami, pero alam po namin na nasa piling na po siya ni Lord. Wala na siyang mga sakit na nararamdaman. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. In behalf po ng aking asawa na si Gary at anak na si Matt, kami po ng Alimbuya family ay taus-pusong nakikiramay at nakikidalamhati sa mga pamilyang naulila ni Ate Edna. Panalangin po namin na ang katatagan at kagalakan ay igawas sa bawat isa sa atin ng ating Panginoong Diyos. Malaya ka na, Ate Edna, sa mga anumang uri ng karamdaman at kalungkutan. Maraming salamat, Ate Edna, sa pagmamahal at pagkakaibigan na ipinadama mo sa amin, sa bawat isa sa amin. Hindi ka namin makakalimutan at habang buhay namin itong iingatan sa aming mga puso. Mare, mahal na mahal ka namin. Ang amin pong sambahayan ay taos-pusong nakikiramay sa inyo, pamilyang naulila ni Ate Edna. Para po sa inyong kaalaman, si Ate Edna po ay nagsilbing ina at magulang din para sa amin.
Siya po ay nakasama namin, lalo na nga po sa ministry ng TGIF. Isa po siya sa aming founding member. At mula nung nag-umpisa kami hanggang sa hanggat kaya ni Ate Edna, naranasan namin yung kanyang suporta at yung kanyang pagsusumikap na maging pagpapala sa amin, hindi lang sa aming sambahayan, kundi sa bawat pamilyang bumubuo sa aming TGIF Bible Study. At personally, naranasan din po namin yung suporta ni Ate Edna sa pananalangin, sa pangumusta niya, at yung appreciation niya sa lahat ng mga nakikita niyang naging pagpapala sa kanya. Yun. Pagpapala din po sa amin kung paano naging matatag si Ate Edna sa maraming pagsubok na kanyang pinagtagumpayan. At si Ate Edna po ay very honest na person din. Hindi siya nahihiya na kahit yung mga weaknesses niya ay maibahagi niya para maipanalangin. At maging sa kanyang mga pinagdaan ng iba't ibang pagsubok ay buong tapat siya, buong tapang siyang humingi ng suporta, lalo ng panalangin, suportang panalangin para sa grupo, dahil alam niya na malaki ang nagagawa ng sama-samang pananalangin sa Diyos. Malaking pagpapala po si Ate Edna sa amin, at hindi pangkaraniwan yung pinakita niya ring dedication. Yung isa sa kanyang ministry is yung pagiging maasikaso niya. Ginagawa niya lahat ng posible niyang gawin, katulad ng sa pagluluto, kahit nga nung sa huling Christmas party namin, talagang andun yung kanyang kagalakan na maipresenta yung role doon sa kanyang tinutuluyan, na napakalaking blessing din naman sa grupo. At nakita din namin kung gaano siya naging sobrang maasikaso. Nung panahon na yon ay dumadaan na rin siya sa kanyang treatment. So talagang kahanga-hanga yung katatagan ni Ate Edna, kahanga-hanga yung kanyang paglilingkod sa Diyos sa kaparaanan na alam niya. At yun, kung kami po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil naging bahagi si Ate Edna ng buhay namin, at kami rin nagkaroon ng pagkakataon na maging bahagi ng buhay niya. Dalangin po namin na patuloy kayong aliwin ng ating Panginoong Hesus sa pinagdadaanan niyo ngayon, dahil malungkot, mahirap, pero ang kaaliwan natin nasa piling na ng Panginoon ng ating Ate Edna. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon at bigyan ng katatagan, kalakasan at kaaliwan na dahil sa kanya